Kung may business ka din na mga frozen foods, is panoorin mo to para makakuha ka ng idea kung ano yung bibilhin mo na freezer. Yung dalawa na to, ito yung tinatawag natin na chest freezer at yung upright freezer. Madami pa rin nagko-comment, madami nagtatanong at nagme-message sa akin sa aking Facebook na nagtatanong sila kung ano. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa Jeford TV. Panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking i-share sa inyo. Sa video na ito is magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase ng ating mga freezer pwedeng gamitin sa ating mga negosyo or sa ating mga sari-sari store or sa mga tindahan natin. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Huwag na natin itong patagalin guys. So meron tayong dalawa na pag-uusapan na freezer dito na kadalasan na ginagamit natin sa ating mga tindahan. Kung ikaw ay may mga business na mga frozen foods at gusto mo na mag-ice business, panoorin mo itong video na to para makakuha ka or makapulot ka ng idea kung ano yung freezer na bibilhin mo sa negosyo mo. Ang dalawa na pag-uusapan natin dito ay ito yung tinatawag natin na upright freezer at ito yung chest freezer na tinatawag. So ano ba yung difference nila sa isa't isa? O maraming mga iba't ibang klase ng ating mga refrigerator na pwede nating gamitin sa ating mga bahay or sa ating mga tindahan. Madami nagtatanong kung ano daw ba yung pang-business ng yelo, ano daw ba yung pang-business ng mga frozen foods na ibebenta nila. Itong dalawang freezer na to, ito yung napakalaking bagay para sa ating mga tindahan or sa ating mga sari-sari store. Unahin natin dito guys yung upright freezer. So ano nga ba itong upright freezer? So kung hindi pa kayo familiar, hindi pa kayo nakakita ng upright freezer, ganyan ang itsura, yung nasa screen, ayan, may layer siya. Lahat ng layer na yan is merong tinatawag na evaporator. So nag-yellow lahat yan. Yung nakikita nyo na layer, sa taas hanggang sa baba, so nag-yellow yan. So maganda ito, i-recommend ko sa inyo na panggawa nyo ng mga yelo or gusto nyo mag-ice business, ito yung gagamitin nyo. Lahat, simula dun sa taas hanggang sa baba, ang daming mga yelo ang pwede nyong ilagay dyan. Yun nga lang, ang upright freezer natin is hindi ito pwede sa mga soft drinks. Natin nalagyan ito kasi ang soft drinks kasi guys may acid yan. No? Pag sobrang lamig yung ating soft drinks at nag-yelo yung ating bote ng soft drinks, pwedeng pumutok yan. Ang nire-recommend ko lang na ilagay nyo dito is pwede ito sa mga frozen foods. Gusto nyong ilagay, idagdag dun sa upright freezer nyo at pwede rin kayong mag-ice business. Itong freezer na to ang lagi kong nire-recommend na bilhin nyo pagka mayroon kayong ice business or gumawa ng yelo. So mapunta naman tayo dito sa chest freezer guys. Chest freezer naman, ito yung nakahiga na isang bukasan lang. Pwede rin itong gamitin natin pang negosyo or pang business natin ng mga frozen foods. Kung ikaw ay may mga business na mga frozen foods, ito naman yung nire-recommend ko sa inyo. Or kaya gusto nyong mag-business ng mga ice cream, ito yung nire-recommend ko na magandang pang negosyo ng frozen foods o kaya ice cream business. And guys, ayun yung difference nila sa isa't isa. Ang upright freezer, ganyan ang itsura, pataas lang siya, na bawat layer is nag-yellow yan, so merong evaporator. Sa chest freezer naman, nakahiga lang siya na hanggang chest lang siya. Pwede kang maglagay ng mga frozen foods, mga ice cream business. No? Ito naman yung nire-recommend ko sa inyo. Gamitin nyo yung chest freezer. Kung ang tanong nyo is, gaano nga ba kalaki yung mga chest freezer o kaya yung upright freezer na bilhin nyo? Nakadepende sa inyo yan kung gaano nga ba kalaki yung inyong mga business, yung mga tindahan. So halimbawa malaki yung tindahan nyo at gusto nyong maraming gawing ice or mag-business kayo ng yelo, so bilhin nyo yung 11.5 cubic feet ni Panasonic. So ang laki nun guys. Ang dami kang mailalagay doon. Pwedeng umabot yun ng mga 100 na piraso na yelo. No? So dun pa lang is sulit ka na. At the same time, balik na kaagad yung puhunan mo pag nag-ice business ka. Kung sa frozen foods naman, sa chest freezer naman, tignan mo din kung gaano nga ba kalaki yung business mo naman ng mga frozen foods. Kung malaki din yung business mo na frozen foods, is kunin mo din yung pinakamalaki na cubic feet. Nakadepende yan. Merong 3.5 cubic feet, may 5.5 cubic feet, 6 cubic feet, 8 cubic feet, pataas. Sa video na ito guys, hindi po ako nag-sponsored ng kahit anong brand. No? Alam ko na madami na naman magme-message dito sa video na to na sabi nila, sir, ano ba yung magandang brand ng chest freezer? Dati, nung nagtrabaho ko sa appliances, is lagi kong nakikita na fast moving na mga chest freezer,
o kaya yung mga butter chiller, si Eurotech o kaya si Everest. Ayun yung mga magagandang mga chest freezer na brand. So meron ka ding makikita na mga GE. Ang nare-recommend ko na lang sa inyo na bilhin is yung high brand na siya. At the same time, matagal na sa market. Pagka halimbawa nagka-problema siya, mabilis lang yung service nila. No? Nationwide yung pinaka-service center nila. Upright freezer naman na may re-recommend ko sa inyo na brand is mag-Panasonic kayo. So, ito ay trusted brand na rin siya dahil ito yung dating pinagtrabahuan ko, si Panasonic. Alam ko yung quality at durability ng upright freezer nila. Inuulit ko guys, sa video na ito is hindi po ako nag-i-sponsored ng kahit anong brand dito sa video na to. Ayun lang guys, sana nakatulong na naman itong video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung may katanungan ka din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. So maraming salamat guys. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.